Malaondoy ang mga imaheng tumatak sa atin dulot ng bagyong Tino, kabilang nga ang patong-patong na mga sasakyang inanod ng baha sa Cebu. 10 bahay ang tinangay, pero ang pinakamasaklap ang nawalang buhay. Maki-update tayo sa live na pagtutok ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan! Mel, dito sa kinatatayuan kong subdivision sa Cebu City ang nakaranas ng matinding pagbaha ng naramdaman ang bagyo alas 4 kaninang madaling araw. Ganito katindi ang baha kaninang madaling araw sa subdivision na ito sa Barangay Bakayan, Cebu City. Sa video na kuha ng isang netizen, maraming kotse nagsipaglatangan dahil sa taas ng tubig. Nang bahagyang humupa ang baha, ito na ang tumambad. Nagkapatong-patong na ang mga sasakyan na tila malalaking laruan. Naabutan ng GMA Regional TV ang isinagawang rescue operation sa mga residente ng naturang subdivision. Inuna ang mga matatanda, may mga karamdaman, mga bata at babae. Gamit ang rescue equipment, isa-isang ni-rescue ang mga na-stranded na mga residente palabas sa kanilang mga bahay. Pagsuod lagi sa tubig yun, amo to kanang alas 4. Diha nagid dapita ang tubig ni saka gig maayo kay wa gid sila gabantay. Ayon sa mga residente, alas 4 kaninang madaling araw naramdaman nila ang bagyong Tino. Dahil sa malakas na ulan, umapaw ang sapa na kalapit ng subdivision kaya rumagasa ang baha. Marami sa mga residente ang hindi nakalabas nang umabot hanggang 10 to 12 feet ang level ng baha. Dahil malakas ang current, mas pinili nilang manatili sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Kalit ni inani ng tubig. Wa may magdahom nga moabot ning tubig ay inani. Ang mga inanod na sasakyan ay nagpatong-patong na. May ilang napasok sa loob ng basketball court ng nasabing subdivision. Nagbahag sugod ang kusina ug ang CR. Then sunod, paspas lang kayo nga ni sirit kaya di na mabili ang portahan. Sabi ng mga residente, hindi nila inakalang mangyayari ito dahil hindi naman sila nakaranas nito noong bagyong Odette. Nag-inspeksyon naman si Cebu City Mayor Nestor Archival sa flood area at kinausap ang mga apektadong residente. Dahil namatay nga ako na ibaw ang duha ka buok. Pero dili pa nato na ma-confirm kay wa mo klaro nga communications. Mayroong nakitang bangkay ng matandang lalaki sa di kalayuan ng Barangay Bakayan sa Sitio Tigbao, Barangay Talamban na inanod ng baha. Nay sambag na tumba ba dito rin siya na pasok. Pero sa mali na tubig? Na tubig sir. Ang baha ba ni lapaw naman sa amuas. Samantala, 10 kabahayan sa Sitio Tigbao ang inanod din ng baha. Ang bahay ni Danilo, flooring na lang ang natira matapos inanod ng rumaragasang baha. Kadlaw na, purti naman kusuga. Wala lang ko kubalik dire. Nasawi naman ang kalabaw ng pamilya ni Victor Mingo matapos malunod. Kinatay nila ito para mayroon silang makakain at ang kaniyang mga kapitbahay. Si Victor muntik nang inanod ng baha. Buti na lang nakaakyat siya sa kawayan at na-rescue. Dahil sa magdamag na pag-ulan, muntik nang umapaw ang tubig sa Guadalupe River. At nang namonitor ng barangay ang level ng tubig sa Guadalupe River, agad na inalerto ang mga residente sa Sitio Sapang na mag-ingat. Samantala sa social media post naman ng Our Lady of the Sacred Heart Parish Capital, makikita na pinasok na ng tubig baha ang ground floor ng simbahan. 1 a.m. nang simulang bumuhos ang malakas na ulan sa Cebu, pero humina ito ng bandang 2 a.m. Muling bumuhos ang malakas na ulan o torrential rain bandang 4 a.m. hanggang maglandfall ang bagyong Tino kaninang 5:10 a.m. sa bayan ng Borbon. Mel, nang humupa ang baha, kaagad naman sinimulan ang clearing operation sa mga binahang lugar. Samantala, patuloy na ina-assess kung magkano ang danyos na iniwan ng bagyong Tino. Samantala, Mel, sinabi ni Mayor Archival na mayroong 12 katao ang patuloy na pinaghahanap matapos inanod ng baha. Mel. Maraming salamat sa iyo, Alan Domingo ng GMA Regional TV.